Magandang araw, narito tayo para alamin kung paano mabubuo ang performance task number 2 na may pamagat na bahagi ng pahayagan. Ito ay paglikha ng sariling scrapbook na naglalaman ng mga impormasyon at mahalagang bagay tungkol sa pahayagan o dyaryo. Bago natin ito simulan, ano ba ang mga aasahan natin sa pagbuo ng performance task na ito? Una, bahagi ito ng aralin tungkol sa bahagi ng pahayagan o dyaryo. Pangalawa, ipakikita nito ang mga natutuhan tungkol sa pahayagan o dyaryo. At pangatlo, naglalaman ito ng mga aktibidad o gawain na naipon habang ito ay natatalakay sa klase. Narito ang ilang paalala sa pagbuo ng ating scrapbook. Una, maaaring gumamit ng iba't ibang uri ng pahayagan, English man ito o Tagalog, broadsheet o tabloid man sa pagbuo ng ating performance task number 2. Kung hindi nakapagdala sa klase ng dyaryo ay maaari pa ring humanap, bumili o humingi ng magagamit sa pagbuo ng scrapbook. Narito ang ilang paalala para sa gagamitin natin sa ating scrapbook. Ang mga sumusunod na materyales ay hindi natin maaaring gamitin. Una, ang drawing book. Pangalawa, ang ready-made scrapbook. At pangatlo ay ang ready-made art folio. Bakit hindi natin ito maaaring gamitin? Unang-una, ang mga ito ay hindi madadagdagan at hindi mababawasan o mapapalitan ng pahina kapag ito ay nalagyan na natin ng impormasyon. Ikalawa, ito ay hindi sariling likha. Ang ating scrapbook ay nagpapakita ng sariling gawa at sariling likha ng ating kamay para mabuo ang ating mga natutuhan sa paksang bahagi ng pahayagan. Narito naman ang paalala para sa size o sa laki ng bubuuin nating scrapbook. Ang standard size ay short or A4 bond paper. Hindi maaaring lumaki o tumaas sa short or A4 bond paper, ngunit maaaring mas lumiit dito ang scrapbook na gagawin. Nasa ibaba ang sukat ng A4 at ng short kumpara sa long bond paper. Uulitin natin, ang standard size natin ay short bond paper or A4 bond paper. Sky is the limit. Kahit anong materyales ng pandisenyo ang naisin mo ay maaari nating gamitin at ipakita sa bubuuing scrapbook. Mag-isip ng isang theme o kabuuang itsura ng iyong bubuuing scrapbook at siguraduhin na wala itong magiging katulad na disenyo sa inyong kamag-aral. Narito sa ilalim ang halimbawa ng sariling likha ng mga scrapbook. Makikita rito ang pagiging makulay at pagiging informatibo ng bawat disenyo para maipakita ang impormasyon na nais nating ilagay. Bilang panimula, igawa ng cover page ang scrapbook na naglalaman ng pamagat na bahagi ng pahayagan, pangalan ng bata o pangalan nyo, section, guro ang aking pangalan, ang ating asignatura na mother tongue based. Makikita sa gilid ng ating impormasyon ang halimbawa ng cover page, ngunit sana ay wag natin itong gamitin at gumamit tayo ng sarili nating tema at disenyo. Narito naman ang mga dapat sundin sa nilalaman. Bago ang pahina ng talaan ng nilalaman ay maglaan ng isang pahina o page na may picture ng bata o kung sino ang gumawa at espasyo para sa ilalagay na grade ng guro. Sundin ang pagkakasunod-sunod ng activities sa talaan ng nilalaman na ibibigay ng guro. Depende na sa inyo kung ilang pahina ang magagamit sa bawat activity na ilalagay sa scrapbook. Depende na rin sa inyo kung ano ang pahina na ilalagay sa talaan ng nilalaman. Basta ang pagkakasunod-sunod na makikita sa loob ng scrapbook ay ang mga activities na ginawa ng may-ari ng scrapbook. Maaaring itupi ang bawat activity na ilalagay sa scrapbook at maaaring din gamitin ang harap at likod na pahina ng nilikhang scrapbook para sa bahagi ng pahayagan. Narito naman ang kopya ng talaan ng nilalaman. Sa unang bahagi, makikita natin dito at ilalagay natin dito ang task 1,
2, at 3. Sa task 1, ang mailalagay natin dyan ay ang show and tell o pagpapakilala sa pahayagan o dyaryo. Ang task 2 naman ay ang kahulugan ng pahayagan o dyaryo. At ang pangatlo ay ang dalawang uri ng pahayagan. Para sa ikalawang bahagi, nandiyan ang mga bahagi ng pahayagan. Nakalista sa ilalim kung ano-ano ang mga bahagi ng pahayagan na kailangan nating makita sa loob ng scrapbook. Para sa ikatlong bahagi, dito natin ilalagay ang mga patunay na tayo ay nagkaroon ng aktibidad o pagsusulit sa ating paksang aralin na bahagi ng pahayagan. Mayroon tayong 5 maikling pagsusulit, 3 mahabang pagsusulit, isang group activity, at isang final task na masasagutan ninyo direkta sa ating scrapbook. Para sa huling bahagi, may mga katanungan tayo na dapat sundin o dapat sagutin sa pamamagitan ng paglikha ng sarili nating pahina upang maipaliwanag ang ating mga kasagutan dito. Ngayon naman, alamin natin kung paano bubuuin ang bawat pahina. Narito ang paliwanag kung paano aayusin at bubuuin ang nilalaman ng bawat pahina. Bilang paalala, kung tutupiin natin ang papel ng activity, 2 sa isang pahina lang ang pinakamarami na maaari nating ilagay. Para sa unang bahagi, nandito ang task 1, show and tell o pagpapakilala sa pahayagan o dyaryo. Itong larawan na ito ay kukuhanin sa group chat at ito ang sariling picture sa activity na ginawa natin dito. Kung wala ang picture ay maaaring mag-picture ng sarili na dapat ay kahalintulad ng nasa halimbawa sa kaliwa. Ang task 2 naman ay kahulugan ng pahayagan o dyaryo. Tingnan natin ang halimbawa sa larawan. Ito ay maaaring printed o handwritten ng bata. Ilagay ang kahulugan ng pahayagan o dyaryo sa pahina nito. Ang kahulugan na ito ay maaaring mula sa sariling aralin o pwede nating i-search sa Google ang impormasyon. Ito naman ay ang task 3 o dalawang uri ng pahayagan. Tingnan natin ang halimbawang larawan sa kaliwa. Ang impormasyong ito ay maaaring kuhanin sa group chat, sa ating video lesson, o sa aralin sa ating kwaderno nung ito ay tinatalakay natin. Ito ay maaaring printed o handwritten. Ito ay naglalaman ng kahulugan ng dalawang uri ng pahayagan na broadsheet at tabloid. Kasunod naman nito ay ang ikalawang bahagi ng ating scrapbook, ang bahagi ng pahayagan. Ito naman ay kukunin at gugupitin sa totoong dyaryo, sa nabibili o nahihingi nating dyaryo. Hindi ito maaaring printed o picture. Kailangan ito ay galing sa dyaryo na dinala natin sa klase o sa ating hiningi at binili. Ang bahagi lang ng obituaryo ang maaaring printed kung sakaling wala na tayong makita sa totoong dyaryo na hawak natin. Pero, dapat ang definisyon ng bawat bahagi ng pahayagan ay sulat kamay ng bata. Ang kahulugan at definisyon dapat sulat kamay. Maaaring itupi kung malaki ang makukuhang bahagi ng pahayagan at maaaring ding magkapalit-palit ng pagkakasunod-sunod ang mga kinalalagyan ng bawat bahagi na makikita natin sa loob ng scrapbook. Kasunod nito ay ang group activity na may pamagat na bahagi ng pahayagan. 2 ang laman ng pahinang ito. Una, ang picture ng group activity na kukunin sa group chat. At dito, kahit aling picture ng kanilang kamag-aral ay pwede nating kuhanin at ilagay sa scrapbook. Pangalawa ay ang colored paper o attendance sheet habang ginagawa ang group activity. Kasunod nito ay ang maikling pagsusulit bilang 1 hanggang bilang 5. Ito naman ay ibinalik ng guro sa mga bata at nakasulat sa 5 pirasong intermediate o pang grade 6 na papel. Kung kulang ang papel ng bata, ay hingiin sa guro ang questionnaire upang makumpleto ito bago ilagay sa kanilang scrapbook. Ngayon naman ay ang 3 mahabang pagsusulit. Ito ay ibinalik ng guro sa mga bata. Ito ay 3 pirasong bond paper coloring quiz activity. Kung kulang ang hawak ng mga bata, ay maaaring humingi ng kopya sa guro.
Gawin nating gabay ang larawan sa kaliwa upang makita natin ang kanilang kulang at makumpleto ito bago ilagay sa ating scrapbook. Ang panghuling task sa ikalawang bahagi ay ang pagbibigay ng opinyon sa kahalagahan ng pahayagan. Ang pahinang ito ay posted sa group chat at maaaring ding itong printed o handwritten ng mga bata. Sa pamamagitan ng larawan sa ating nakikita, sagutin natin ang mga katanungan upang makumpleto ang final task sa ikalawang bahagi ng ating scrapbook. Para naman sa huling bahagi ng ating scrapbook, dito tayo sa activity na ano ang natutuhan mo sa araling bahagi ng pahayagan. Kailangan nating maglaan o gumawa ng isang pahina para dito. Sagutin ang tanong na ito sa pamamagitan ng paggawa ng sariling bersyon ng pagpapaliwanag. Maaari natin itong lagyan ng iba't ibang klase ng dekorasyon na iyong naisin. Isa ito sa kukumpleto sa inyong scrapbook na bahagi ng pahayagan. Kasunod nito ay ang task na paano mo binuo ang iyong scrapbook alinsunod sa iyong aralin. Maglaan ng isang pahina para dito at lumikha ng isang sanaysay kung paano mo natapos o nabuo ang iyong scrapbook. Muli, maaari tayong maglagay ng kahit anong dekorasyon na magiging maganda sa ating paningin. Tayo ang magagawa ng pahina na para dito para makumpleto ang ating scrapbook. Ang susunod na pahina naman ay para sa larawan habang ginagawa ang scrapbook. Kailangan natin maglaan o gumawa ng isang pahina para dito. Ipakita ang pictures o larawan habang ginagawa ang scrapbook at kung sino ang iyong katulong sa paggawa nito. Maaari mo itong lagyan ng dekorasyon na naisin mo na magpapaganda at bubuhay sa pahinang iyong binuo para sa ating scrapbook. Para sa ikahuling pahina sa ating scrapbook, narito ang pamagat na pahina para sa pirma ng taong nakatulong sa pagbuo ng scrapbook. Ito ang magiging huling pahina ng activity ng ating scrapbook. Kailangan nating maglaan ng isang pahina para dito. Dito natin ilalagay ang lagda o pirma ng taong nakatulong natin sa pagbuo ng scrapbook. Maaari mong lagyan ng dekorasyon na iyong naisin upang buhayin ang impormasyon sa pahina na ito. Ito po ang dapat nating tandaan para sa mga activity na nakalagay sa huling bahagi. Ang lahat ng activity o gawain sa huling bahagi ay dapat nasulat kamay o handwritten ng bata. Hindi po natin ito pwedeng i-print o i-picture. Dapat po ang mga activity sa huling bahagi ay handwritten ng bata. Bilang paalala, mayroong 3 linggo na may katumbas na 21 araw ang panahon ng pagbuo ng performance task number 2 o scrapbook na may pamagat na bahagi ng pahayagan. Tandaan po, pagkatapos ng 3 linggo o 21 araw ay wala na tayong ibibigay na panugit at ito ay sapat na para mabuo natin ang ating scrapbook. Inaasahan po na ang mga mag-aaral sa tulong ng guardian o kanilang magulang ay makatatapos sa bilang ng araw na ibinigay ng guro. At yan po ang simpleng kapaliwanagan kung paano natin bubuuin ang performance task number 2. Maraming salamat po.